Gising na naman si Mang Luis. 2:00 na ng madaling araw. Nanginginig ang mga binti. Parang may humihila sa kanya pabalik sa kama. 10 beses na to ngayong buwan. Sa kabilang barangay, si Aling Minda naman nakatitig lang sa kisame. 3 oras nang paikot-ikot sa kama. Pero ni isang saglit ng tulog, wala pa rin. Dahil sa bandang huli ng kwentong ito, makikita mo kung paano ng 2 simpleng tao, sina Mang Luis at Aling Minda, na bago ang kanilang mga gabi, gamit lamang ang isang bagay na nasa palengke lang na hindi aabot ng 50 piso. At baka, makita mo rin ang sarili mo sa kanilang kwento. Isang maulang umaga, nakaupo ako sa paborito kong upuan, hawak ang tasa ng mainit na kape at pinagmamasdan ng mga patak ng ulan na dumadampi sa bintana. Ang tunog, parang musika, kalmado, tahimik. Pero sa kabila ng lahat ng katahimikan, may isang tanong na matagal nang gumugulo sa isip ko. Parang patak ng ulan na biglang bumigat at bumagsak sa balikat ko. Sabi nila, sa pagtanda, mas lalong nagiging mahalaga ang bawat sandali, bawat paghinga, bawat kilos, bawat gabi. At marami sa atin ang tahimik na nagtatanong, naghahanap ng kasagutan. Paano ba masusulit ang mga gabi na ito? Lalo na kung pakiramdam natin, dahan-dahang nawawala ang dating lakas. Kung ang dating sigla, tila ba'y kinukuha na ng panahon. Hindi ko inasahan na makakasalubong ko si Mang Luis noong Sabadong iyon sa palengke. Kaibigan ko, yan, matagal na. Pero napansin ko agad, may bigat sa bawat hakbang niya. Hindi yung pagod lang na nakasanayan nating makita sa mga taong katulad niya. May iba pa. Parang may dalang invisible na bigat na nakalapat sa balikat niya. Pare, sabi ko, halika, kape tayo. Lahat normal, pero ang mukha ni Mang Luis, hindi. May lungkot na hindi niya masabi. May pagod na hindi niya maipaliwanag. Doon niya nasimulan ang kwento. Gabi-gabi, bulong niya habang hawak ang tasa, mga matay nakatitig sa kape. Parang may giyera sa katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Sa kalaginaan ng tulog ko, biglang nanghihina ang mga binti ko. Nanginginig, parang kinukumbulsyon, parang kuryenteng dumadaan sa balat ko. Pinikit niya ang mata, parang naaalala pa rin ang sakit. Akala ko, tumatanda na talaga ako. Sabi ko sa sarili ko, eto na. Tapos na ang lakas ko. Eto na ang simula ng dulo. Pero hindi lang pala siya ang naapektuhan. Ang asawa niyang, si Aling Cora, nagigising din kapag nagigising siya. Ang mga anak niya sa bahay, nababagabag din. Pag may ingay sa gabi, lahat sila gising. Ang dating masayang pamilya, naging bantay sarado sa gabi. Nawala na rin ang gana kong magtrabaho sa bukid. Tuloy niya, alam mo pare, mahal ko yung mga halaman ko. Pero paano ako magdidilig kung nanginginig ang mga kamay ko? Paano ako magtatanim kung pakiramdam ko'y mawawala na ang lakas ko? Nakita ko sa mata niya ang takot. Hindi takot sa kamatayan. Takot na maging pabigat siya sa pamilya. Takot na hindi na niya nagagawa ang mga simpleng bagay na dating ginagawa niya nang walang kahirap-hirap. May mga gabing nag-iisip ako, baka mas mabuti na kung hindi niya natapos ang sasabihin niya, pero naramdaman ko ang bigat ng pag-iisip na ganon. Sa mga ganitong oras, napapaisip ako kung minsan, ang mga malaking problema sa buhay, ang solusyon ay nasa maliliit na bagay lang, ang prutas, na madalas nating binabaliwala dahil sa simpleng itsura nito. Pero sa loob pala, taglay nito ang sagot sa tahimik nating mga tanong. Ang karaniwang prutas na nakasanayan nating makita sa mesa, sa palengke, sa karinderya, mura, masarap, at laging nandyan. Pero ang kwento nito ay hindi lang tungkol sa sustansya. Ito ay tungkol sa pag-asa, tungkol sa mga simpleng miracle na nangyayari sa loob ng aming katawan kapag binibigay natin sa sarili natin ang tamang alaga. Hindi ko pa alam noon na ang kwento ni Mang Luis ang magiging simula ng isang mas malawak na paglalakbay. Isang kwento tungkol sa isang prutas? Oo,
Simpleng prutas na may kapangyarihang magbago hindi lang ang gabi niya, kundi ang buhay ng marami pang tulad niya. Mga taong tahimik na naghahanap ng ginhawa. Hindi alam na ang sagot ay matagal nang nasa harapan nila. Simple lang, pero makapangyarihan. Isang linggo pagkatapos ng usapan namin, tumawag sa akin si Mang Luis. Excited ang boses niya, pero may halong pagdududa pa rin. Pare, dinala ko ng anak ko sa doktor. Hindi ko inaasahan ang sinabi niya. Ano? Tanong ko. Sabi ng doktor sa akin, Mang Luis, ang katawan natin ay parang tanim. Kung hindi mo didiligan ng tamang sustansya, malalanta. Ang problema mo, hindi sakit. Kulang ka lang sa tamang mineral. Nalaman ni Mang Luis na ang mga panginginig ng binti at kahinaan sa gabi ay dahil sa kulang siya sa potassium. Isang mineral na sobrang importante para sa maayos na paggana ng mga muscle natin. Ang doktor, sa halip na magbigay ng mamahaling gamot, nagbigay ng simpleng payo. Alam mo kung ano ang pinapakain sa akin ng doktor? Tanong niya sa akin. Ano? Saging. Isang saging bawat gabi, 30 minuto bago matulog. Sabi niya, subukan ko ng 2 linggo. Hindi agad naniwala si Mang Luis. Paano naman makakatulong ang isang simpleng saging sa bigat ng problema niya? Pero desperado na siya. Ayaw na rin niyang makita ang pag-aalala sa mata ng pamilya niya. Kaya sinubukan niya. Yung unang gabi, kwento niya sa akin, kinain ko lang ng walang pake. Hinog na saging, matamis. Ginawa ko lang dahil sabi ng doktor. Pero makalipas ang 3 gabi, may napansin ako. Ano? Hindi ako nagising sa gitna ng gabi. Hindi nanginginig ang mga binti ko. Akala ko, coincidence lang. Pero tuloy-tuloy kong ginawa. Patuloy niyang ginawa ang ritual na yon. Gabi-gabi, isang hinog na saging. Ginawa niyang special moment. Habang kumakain, nagpapasalamat pa siya. Parang prayer bago matulog. Sa loob ng 2 linggo, habang nangungumingiti. At ito ang unang ngiti na nakita ko sa kanya matapos ang mahabang panahon. Parang nabago ang buhay ko. Ang mga gabi, naging payapa. Mas mahimbing ang tulog ko. Mas magaan ang pakiramdam ko sa umaga. Pero hindi pa tapos ang kwento. May mas nakakabilib pa. Bumalik na rin ang gana kong magtrabaho sa bukid. Tuloy niya. Nakakapagtanim na ulit ako. Nakakakuha ng mahimbing na tulog ang buong pamilya. Si Aling Cora, sabi niya, Luis, salamat. Bumalik ka na. Hindi niya tinutukoy yung physical na presensya ko. Tinutukoy niya yung dating ako, yung masaya, yung malakas. Naging curious ako sa siyensya ng nangyari kay Mang Luis. Kaya nag-research ako. Nalaman ko na ang potasyo sa saging ay nagre-relax sa mga muscle at nagpapagaan sa mga ugat. Kapag kulang ka sa potassium, nagkakaroon ng muscle cramps, biglang nawawala ang lakas mo at nagigising ka sa gabi dahil sa pananakit ng kalamnan. Isang medium-sized na saging ay may 400 milligrams ng potasyo. Iyon lang ang kailangan mo araw-araw para maramdaman ang pagbabago. Pero may isa pa akong nakilalang tao na may kaparehong kwento. Si Aling Minda. Nakita ko siya sa simbahan noong 1 linggo. Madalas ko naman siyang makita roon, pero may kakaiba noong araw na yon. Parang mas payapa ang mukha niya, mas magaan ang kilos. Parang may nabawas sa bigat na daladala niya. Lumapit ako sa kanya pagkatapos ng misa. Aling Minda, parang iba ka ngayon na, ang gaan mong tingnan. Ngumiti siya, yung nangiting may laman. Anak, mahaba-habang kwento to, pero ikukwento ko sa'yo. Umupo kami sa bench sa tabi ng simbahan, sa ilalim ng malalagot tahimik na puno. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid. Parang sinadya ng oras na makinig ako. Mga 3 buwan na ang nakalipas, panimula niya, palagi akong puyat. Hindi dahil sa trabaho, hindi rin dahil sa problema sa pamilya, kundi dahil sa sarili kong isip. Gabi-gabi, hindi siya makatulog. At kung makatulog man, saglit lang. Madaling araw pa lang, gising na siya. Pakiramdam niya,
May pumipiga sa dibdib niya. Walang malinaw na dahilan. Walang malaking problema. Pero ang utak niya, parang may sariling buhay, naglalakad kung saan-saan. Kahit gusto na niyang magpahinga. Pagkahiga ko sa kama, sabi niya, parang may nag-on ng remote sa utak ko. Kung ano-anong iniisip, mga bagay na hindi ko naman dapat iniisip, pero ayaw tumigil. Sinubukan na niya ang lahat. Nagbasa ng Biblia, nagdasal ng rosaryo, uminom ng gatas, pero wala. Ang anxiety, parang nakaupo sa dibdib niya, ayaw umalis. Pinilit akong uminom ng pampatulog ng mga anak ko, kwento niya. Pero ayaw ko talaga. Takot ako sa gamot na ganyan. Gusto ko natural. Ayokong umasa. Hanggang sa isang araw, nakita niya ang isang lumang magasin na iniwan ng pamangkin niya. May artikulo roon tungkol sa saging. May sangkap daw itong tryptophan, nakakatulong para kumalma ang isip. Sa una, natawa ako. Sabi niya, sabay tawa. Sabi ko, ano to? Biro ba to? Saging lang, solusyon na? Pero dumating siya sa puntong wala na siyang ibang mapagpilian. Kaya sinubukan niya rin. Ginawa rin ni Aling Minda ang ritual na sinimulan ni Mang Luis. Gabi-gabi, bago matulog, isang hinog na saging. Pero para sa kanya, may mas malalim na kahulugan ang bawat kagat. Sa bawat kagat, kwento niya, parang nagdadasal ako. Sinasabi ko sa sarili ko, Aling Minda, alagaan mo ang sarili mo. Karapat-dapat kang maging payapa. At sa bawat gabi, unti-unting gumagaan ang bigat sa dibdib ko. Hindi ito nangyari agad-agad. Una, napansin niyang mas nakaka-relax siya bago matulog. Hindi na siya masyadong nababalisa sa mga bagay na wala naman siyang kontrol. Pangalawa, mas mahaba na ang tulog niya. Pangatlo, mas kalmado na ang pakiramdam niya paggising. Sa loob ng isang buwan, parang bumalik ako sa dati kong sarili. Yung Aling Minda na hindi takot sa gabi, hindi takot sa sariling isip. Ikinuwento niya sa akin na ang tryptophan sa saging ay tumutulong sa utak para makagawa ng serotonin, ang tinatawag na happy hormone na nagpapakalma at nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Kapag kalmado ang isip, mas handa ang katawan para sa tulog. Kamangha-mangha sa kwento ni Aling Minda, hindi lang siya ang nakinabang, pati ang mga tao sa paligid niya. Sabi ng mga kapitbahay ko, kwento niya, Aling Minda, mas masaya ka na ngayon. Dati, parang laging may iniisip. Hindi ko namalayan na ramdam pala ng iba yung dating pagkabalisa ko. Ngayon, mas aktibo na siya sa mga gawain sa simbahan. Mas masigla sa mga usapan. Mas present sa mga pagtitipon ng pamilya. Ang dating tahimik at parang malayo, napalitan ng natural na init at pagiging bukas. Habang nakikinig ako sa mga kwento ni Mang Luis at Aling Minda, napagtanto ko na ang simpleng saging na ito ay hindi lang nagbibigay ng physical wellness. Nagdadala rin ito ng emotional at social wellness. Ang epekto ng maayos na tulog at nabawasang anxiety ay umaabot sa relasyon nila, sa mga ginagawa nila, sa kabuuang kalidad ng buhay nila. Pero may mas malalim pa palang layer sa kwentong ito. Naalala ko ang sinabi ng isang doktor na kaibigan ko noon. Ang problema ng maraming seniors, hindi lang yung physical changes sa katawan, kundi yung pakiramdam na wala na silang kontrol sa sarili nilang buhay. Yun pala ang tunay na magic ng saging, hindi lang dahil sa potasyo at tryptophan, kundi dahil sa pagbibigay ng sense of empowerment, yung pakiramdam na may simpleng bagay silang magagawa para sa sarili nila. Hindi sila umaasa lang sa doktor, sa mga anak, o sa mamahaling gamot. May hakbang silang kayang gawin para sa sarili nila. Alam mo, sabi ni Mang Luis sa akin nung huli kaming nag-usap, hindi lang physical na ginhawa ang nakuha ko sa saging. Bumalik yung confidence ko, yung pakiramdam na may magagawa pa ako para sa sarili ko. Pareho rin ang sinabi ni Aling Minda. Naging paalala sa akin yung saging na dapat kong alagaan ang sarili ko. Hindi lang katawan, pati emosyon, na hindi ako dapat magpatalo sa mga negatibong iniisip. Nakita ko sa mga mata nila ang pagbabago.
Hindi lang sa kulay ng balat, sa tindig, sa enerhiya, kundi sa loob, yung kumpiyansa, yung pakiramdam na may hawak sila sa sarili nilang buhay. Doon ko na-realize na ang simpleng ritual ng pagkain ng saging bago matulog ay isang mas malalim na simbolo. Simbolo ng self-care. Simbolo ng pagpapahalaga sa sariling kapakanan. Simbolo ng paniniwala na karapat-dapat silang alagaan ng sarili nila. Ang daming seniors na pakiramdam nila, pabigat na lang sila sa pamilya, na wala na silang silbi. Pero yung simpleng hakbang na yon, ang pag-aalaga sa sariling kalusugan sa natural na paraan, nagbibigay sa kanila ng layunin, ng kontrol, ng dignidad. Ngayon, sabi ni Aling Minda, proud akong ikwento sa mga kaibigan ko yung ginawa ko. Hindi lang tungkol sa saging, kundi sa desisyon kong alagaan ang sarili ko. Sabi nila, naging inspirasyon daw ako. Ganoon din si Mang Luis. Marami sa mga kaibigan ko sa barangay ang nagtatanong kung paano ko nagawa. Proud ako na masabi na hindi lang ako umasa sa doktor o sa mga anak ko. Ako mismo ang kumilos. Yan ang tunay na kapangyarihan ng simpleng saging. Hindi lang sa nutrisyon, kundi sa psychological at emotional empowerment na dala nito. Pero syempre, hindi lahat ng kwento ay galing sa personal na karanasan ko. Nag-research din ako. Maraming scientific studies ang nagsasabi ng pareho. Ang kakulangan sa potasyo ay isa sa mga karaniwang sanhi ng muscle cramps at sleep disturbances sa seniors. Ang tryptophan naman ay napatunayang precursor ng serotonin na tumutulong sa pag-relax at maayos na tulog. Simple science, simple solution, simple ritual, simple transformation. Hindi mo kailangan ng komplikadong lifestyle change. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot. Hindi mo kailangan ng major diet overhaul. Isang saging lang. Consistency, patience, self-compassion. Ngayon, habang nakaupo ako dito at kinukuwento sa inyo ang lahat ng ito, binabalikan ko yung mga tanong na nasa isip ko noon sa maulang umaga na yon. Paano ba natin masusulit ang mga gabi? Paano natin maibabalik ang dating lakas? Paano natin magiging mas payapa ang aming mga isip? Ang sagot, napakasimple pala. Hindi sa mamahaling supplement, hindi sa complicated na medical procedure, hindi sa mga bagay na hindi natin afford o hindi natin maintindihan. Nasa isang prutas lang na nasa palengke na hindi aabot ng 50 pesos na pwede mong kainin habang nagpapasalamat sa simpleng biyayang nabibigay sa'yo. Pero hindi lang talaga ito tungkol sa saging. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang pag-alaga sa sarili ay hindi kailangang maging komplikado, na ang mga pinakamahalagang bagay sa buhay, ang payapang tulog, ang kalmadong isip, ang malusog na katawan, ay maaaring makamtan sa pamamagitan ng mga simpleng gawi. Ito rin ay tungkol sa pag-acknowledge na kayo, lahat ng nakikinig dito, karapat-dapat na alagaan ang sarili ninyo. Hindi dahil obligasyon, hindi dahil sabi ng iba, kundi dahil mahalaga kayo. Dahil ang inyong well-being ay may impact hindi lang sa inyo, kundi sa mga taong nakapaligid sa inyo. Nakita namin sa kwento ni Mang Luis at Aling Minda na ang personal transformation ay naging family transformation din. Ang individual healing ay naging community healing din. Kaya ngayon, gusto kong tanungin kayo, alin sa mga senyalis na ito ang nakita ninyo sa sarili ninyo? Yung mga gabing nagigising kayo sa panginginig ng mga binti, tulad kay Mang Luis. O yung mga gabing hindi kayo makatulog dahil sa pag-iisip ng kung ano-ano, tulad kay Aling Minda. Huwag kayong matakot sa mga senyalis na ito. Hindi ito sign na tumatanda na kayo at walang magagawa. Hindi ito isang bagay na kailangan ninyong tanggapin ng basta-basta. May magagawa kayo para lumaban at magbago. Ito ay mga signal ng katawan ninyo na may kulang, na may kailangan, na may simple solution na pwedeng gawin. Ang potasyo para sa muscle function, ang tryptophan para sa mental calmness, ang magnesium na meron din sa saging,
para sa overall relaxation. Lahat nandun na sa isang simple na prutas. Pero mas mahalaga pa dun ang ritual ng pag-alaga sa sarili. Ang daily act ng self-compassion, ang consistent choice na alagaan ng sariling well-being. Gumawa kayo ng isang hakbang ngayong gabi. Hindi dahil kailangan ninyong baguhin ang lahat sa isang iglap. Hindi dahil kailangang maging perpekto, kundi dahil karapat-dapat kayong alagaan. Ngayong gabi, bago kayo matulog, subukan ninyo. Isang hinog na saging lang, hindi para punan ang tiyan, kundi para alagaan ang puso't isipan. Habang kumakain, isipin ninyo ang mga bagay na pwedeng magpasaya sa inyo bukas. Gawing ritual, gawing dasal, gawing sandali ng pasasalamat. Hindi kailangang mabilis ang epekto. Hindi kailangang eksakto ang bawat hakbang. Ang mahalaga, ang intensyon, ang commitment na alagaan ang sariling kalagayan. Si Mang Luis, hindi naging perpekto agad. May mga gabing medyo balisa pa rin siya. Pero sa kabuuan, mas tahimik na ang kanyang mga gabi. Mas magaan ang pakiramdam. Mas may kapayapaan. Si Aling Minda, hindi nawala lahat ng anxiety niya overnight. May mga moments pa rin ng worry. Pero mas manageable na, mas controlled na ang response niya. Yan ang realistic expectation. Hindi miracle cure. Hindi magic solution. Gradual improvement. Consistent small wins. Cumulative positive effect. At bukas, kapag mas mahimbing ang tulog ninyo, alalahanin ninyo ang kwentong ito. Alalahanin ninyo na ang mga sagot sa inyong mga tanong ay hindi naman kasing komplikado ng akala ninyo. Minsan, nasa kusina lang pala, nakatago sa simpleng saging. Pero mas mahalaga, alalahanin ninyo na kaya ninyo, na may simple steps na pwede ninyong gawin, na hindi kayo helpless, na hindi kayo burden, na mga agent kayo ng sariling healing, ng sariling transformation. Kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng liwanag, ng pag-asa, ng sense of empowerment, ibahagi ninyo ito sa isang taong mahalaga sa inyo, sa kapamilya, sa kaibigan, sa kapitbahay na alam ninyong nangangailangan din ng kaunting hope. Dahil ang mga simpleng truth na tulad nito ay mas powerful kapag shared. At kung gusto ninyong makakita pa ng mga simpleng solusyon na tulad nito at practical wisdom, mag-subscribe kayo sa channel na ito. Hilingin ninyo sa anak ninyo, sa apo ninyo, sa kaibigan ninyong maalam sa cellphone na tulungan kayong mag-subscribe. Gusto ka naming makasama sa susunod naming kwento.